to do. Aray. Hindi na kontento si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa liderato ni Speaker Faustino Ayun na Boychiti pala. III, Chairperson at Acting President ng National Unity Party si Representative Puno. Ang Ito pala ang dahilan. isa rin sa inireklamo ng National Unity Party ang anilay mga proyekto sa kanilang distrito na hindi pa rin napopondohan magmula noong Yan na. buwan ng Enero, kabilang Aray ko. na ang public works projects. Yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso? Duda rin sila sa sinasabing mahalagang testigo ng complainant sa impeachment na si Ramil Madriaga. You know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as Yan ang representatives of the sinasabi people. ko. Yan. Di ba? Sa bibig na lang nila, sa bibig na rin nila lumalabas ang na may doubt sila. Kasi nga, ikaw, kukuha ka ng isang testigo, na matagal nang nasa oblo. Yes. Good morning mga kasama. Ito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at tayo ay hingi na naman ng paglalambing sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ang ating talakayan, sang like, sang share, all goods na po tayo dyan. At huwag nyo kalimutan, meron po tayong komunidad at meron tayong mga, meron dyan join button, sumali na po kayo. At ito na nga, bago tayo, meron pala nangangarap. Na maging isang presidente. Diyos ko po. Sa dami-dami ng bati ko sa iyo, sa dami-dami na naging problema mo, ikaw pala ay may pangarap. Ayon sa Panda Report, ito ang pahayag. Laila de Lima, posibleng maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ano daw? Diyos ko po, Karudi. Naniniwalang ang political analyst na si Richard Hedarian na si Representative Laila de Lima ang may malakas na posisyon na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng isang grand coalition. Sa isang viral post na kasama si Narisa Hontiveros at dating VP Leni Robredo, pinahayag ni Hedarian na batay sa mga internal survey, ang pambato na naturang coalition ay may sapat na pwersa upang talunin si BP Sara. O, kita nyo? Kung sino-sino na lang yung parang kinukonek kay BP Sara para maging katunggali. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pa ang itapat nyo kay BP Sara, wala ho makakatalo. Walang makakapantay sa galing ng Agila ng Davao. Mapapahiya lang kayo. Kahit ilang mga magagaling na kandidato pa. Sabihin nyo na, isigaw nyo na lahat. Ilabas nyo na lahat ng magagaling yung magagaling yung mga kandidato. So merong lumabas na balita dito ayon kay Ruben de Mesa, demolition job ang nangyayari ngayon kay si Senador Marcoleta. Bakit? Sa tagal-tagal ng issue ng SOSE na yan, hindi pa siya senador at congressman pa. Hindi natin sigurado kung talagang may tinanggap ba. Kasi wala namang sinabi si Senador Marcoleta na pera mula sa di ba? At saka yung mga ganon, nasa bukal, nasa puso, kung bukal sa kanila, magbigay ng donasyon. Huwag nyo lang gawing issue yun. Please lang. Dahil itong mga bagay-bagay na ito, ay nagpapatunay lang na talagang talunan at lagi kayong lagi kayong kinakabahan. Dahil si Senador Marcoleta ay may potential sa 2028 na mag-Vice President. Ano ngayon lumalabas? SOSE na naman. Sabi dito, naghahanap ng ikakaso ang mga kalaban ni Senador Marcoleta para matigil na ito sa pambabatikos at pagpagsisiwalat lahat ng katiwalian na gaganap sa gobyerno. Tama nga naman. Di ba? Ano ba ginagawa ni Senator Marcoleta? Gusto niya lang ilabas ang katotohanan. Hindi naman ginagawa ito para sa pagpapaganda, pagpapabilib sa sarili, alam mo yon yung papabida-bida, hindi. Alam niya kasi, attorney siya, meron siyang mabuting puso kasi membro siya ng INC,
Alam niyo naman, pag INC talagang laging ano yan, laging sa Panginoon talaga yan. Ito ay isang bagay-bagay na nagpapatunay na lang na talagang takot sila kay Senador Marcoleta. Bakit? Binibira nila eh. Oh, katiwalaan at hindi mapanagot sa halos trilyong budget scam ng flood control. Ngayon ay inuurirat nila ang ginastos ni Senador Rodante Marcoleta noong nakaraang eleksyon na pawang tulong at ambag ng mga kapatid. O, kita mo? 'Di ba? Wala na kayong pakialam doon. Eh kung gusto ng mga kapatiran na tumulong, wala kayong pakialam. Ikaw nga, ikaw, George, George ng milik-milik, mahiya ka. Kita niyo yung taga-Antipolo, nagawa niyo na naman ng kwento. 'Di ba? Nagawa niyo ng kwento yung taga-Antipolo. Yung Maynila, natalo na. Talo na talaga. Ginawa niyo pa rin ang kwento. Sabagay, magkakampi-kampi kayo eh, di ba? Nakakaawa. Nakakaawa ang Pilipinas kung sama-sama sila, magkakamukha sila eh. So eto na, mukhang nagkakabaligtara na. Mukhang may lumabas na video, hindi lang sa saganang mamamayan. Oo, kasi gusto nyo, unahin muna natin saganang mamamayan eh. Tapos ibibigay natin yung ibang video. Talagang mukhang ito si Puno, hindi ko alam kung ano nila ito, strategy nila ito Kaya malalaman natin ano ang dahilan ni Puno, ni Congressman Puno, bakit kailangan niya sabihin na kung wala man lang mabigat na matibay na ebidensya, ibasura natin na impeachment. Mukhang nakakaamoy na. Ano sa palagay nyo? Kasi yung NU ba to? Yung grupo nila, yung samahan nila, nandito rin yung taga Maynilang isa eh. Yung mga patikos kay BP Sara, parang ano nangyari? Alamin natin dito sa ganang mamaya. Congressman at Deputy Speaker Wait lang. Ayan. Kuya Jen, Kuya Nelson, ano meron? ito pong grupo ni na Congressman at Deputy Speaker Ronnie Puno Magaling kumanta yan dyan. ng Antipolo. Narinig ko na kumanta si Ronnie Puno. Isa yung kumanta ng nung Kapalaran yes. kung hamakin. Saka yung yung papasal-pasal pa sa luneta ng walang pera. Ay, maraming pera yan. Ayun, ito ang puno na maraming pera. Anong kinanta pa? Sabi po ni Kong Ronnie, ayaw na namin. Bakit? Kakanta na kami ng Please Release Me. Naku po! Kumanta rin ba ng press release me si Ronnie Puno? yung kanyang version. Ganun ba? Yes. Paano magkakanta? Dyan? Pero yung kanyang Release Me ay patungkol sa pangunguna daw po ng mahigit sa 200 miyembro ng majority block ng Kamara. 200, ang dami. 200, yes. Mayroon kasi coalition yan sa Kamara. Ang dami. Oo. Aalis na raw po sila Saan? sa majority ng Kamara de Representante at mukhang lilipat na sila sa minority. Ayan, ito na sinasabi natin. Ito na yung lumalabas sa usapin na magkakaroon ng baligtaran. Kasi nakakaamoy nila eh. At ito nga nagtataka tayo sa survey kahapon. Hindi nyo pinanood nagtataka ako bakit mahina tayo kahapon eh. Nagbibigay lang tayo ng tamang informative videos at saka reaction. Kung na-miss nyo yung video natin kahapon, balikan nyo. Tadtadin nyo ng like. Ganito yan. Bakit ba nagkakaroon ng baligtaran na? Kasi nga, malakas talaga si BP Sara. Kaya nga sa survey pa lang, kahapon, ilang persyento na siya. Yung trust rating tsaka approval rating. Nilampaso niya ito si Bungit. Ngayon, kung sino naman yung i-endorse nito ni Bungit, wala talagang mangyayari. Kita mo si Ate Lenny, wala na rin nangyayari. Alam niyo yung dati parang ayaw niya daw, ayaw niya. Ngayon, nasa sakyan na siya, nasa bus na. Tapos sumakay ng motorsiklo. Isang na yun andun na tayo. Isang way na yun para sa pagpapakilala muli. Ngayon, ito. Tignan nyo yung ratings. Kung sino yung tinatapat nila kay BP Sara. Talagang matitibag talaga sila. Kaya huwag kayong magbida-bida
Itago nyo lang yung kayamanan nyo kung sino kakalaban kay Bibi Sara dahil wala kayong panalo. Oho. Ay, paano ngayon yung nakabilbing impeachment doon? Ay, bakit dati pa nung nagsabi ang si Kong Ronnie na mukhang hindi sila pipirma sa Hindi sila impeachment. interesado. Hindi na sila interesado eh. Di ba? Parang last month ata nila sinabi yan eh. Yun nga. Baka naman may demand lang, Jen. Ha? Parang pang-bargain. Eh kasi nga, Ano bang hinihingi? Baka naman may hinihinging hindi na ibigay. kasi nga hanggang ngayon daw, hindi yan. pa rin nare-release ang pondo Yan ang sinasabi natin. para sa infrastructure at social programs ng kani-kanilang mga distrito. Aray ko, ito na. Diyos ko po. Bakit? Bakit kaya? Ang daming inutang Akala ba natin ito mapupunta sa... ibabayad doon sa mga congressman. Mukhang pati congressman iniisahan na ata mukhang yung milyones, trilyones, mukhang gusto siya na lang makinabang Hindi naman pwede yun. Ngayon, alamin natin sa sinisipon tayo. Sa mismong sagot nito ni Kong Puno. Yung tatay Yan. niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. Aray. Hindi na kontento si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa liderato ni Speaker Faustino Ayun na Boychiti pala. III, Chairperson at Acting President ng National Unity Party si Representative Puno. Ang Ito pala ang dahilan. So, ayan si Valeriano, 'di ba, taga Maynila. Yun naman pala ang isang dahilan nila. Hindi niya nakikita na magandang parang hindi katanggap-tanggap. Ano ba? Parang nakukulangan ng pamumuno itong si D. Bakit? Kagaya kanina sabi doon sa video ni Kuya Jen, at ni Kuya Nelson, may problema. Yung ayuda. Hindi, yung pondo. Hindi parang binibigay. Ayan naman pala. So, meaning to say, kung halimbawa 200 plus sila, lahat yan ay papasok sa minority, wala na. Ano mangyayari? Sigurado na. Panalo na si BP Sara. Diba? At itong impeachment na to, wala na. Mababasura na. Kasi minority wins. Mas lamang 200 plus. Ilan na lang yung majority. Patuloy. ikalawang pinakamalaking political party sa House of Representatives. Bunsod nito, kinukonsidera na umano ng kanilang partidong pag-usapan ang susunod nilang aksyon sa congressional break kung mananatili pa ba o hindi na sa majority block ng Kamara. Kung ikaw rin, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen. Yan. 'Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang Aray. taga-negotiate para sa Kongreso. Sa recess na mangyayari, magmi-meeting kami ulit, Titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Ang saloobin nito may kaugnayan din sa issue ng budget. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, noong December 2025, ang distrito umano ni House Speaker D ang may pinakamalaking itinaas sa Department of Public Works and Highways o DPWH allocation sa House General Appropriations Bill para sa 2026. Yan. Sinundan ito ng distrito ni House Committee on Appropriations Chairperson, Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing at kapatid nitong si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing. Una nang iginiit ni Speaker D na lahat ng nilalaman ng panukalang batas para sa national budget kasama na ang mga pondo, probisyon at programa ay dumaan sa tamang proseso. Samantala, pinagkumpara din ni Representative Puno sina Speaker D at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ang President's son. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. Aray. So pinasakripisyo Laklagan na. kami. Laklakan na ito. Ulitin natin ng konti, Bilyon-bilyon na ang nakukuha daw. Oo. Tuloy. Ang President's son. Bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila, dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may may leadership by example. Dito parang baliktad.
pinasakripisyo mo lahat, pagkatapos kayo naman doon, medyo mas maganda sitwasyon mo ngayon kaysa last year. Dito ako hanga kay Majority Leader Sandro di ba? Kasi siya anak ng presidente, di ba? Pero hindi nakinabang yan dito sa mga diskusyon dyan sa budget. Parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Wala pang inilalabas na pahayag kaugnay ng mga isyong ito si Speaker D. Isa rin sa inireklamo ng National Unity Party ang anilay mga proyekto sa kanilang distrito na hindi pa rin napopondohan magmula noong Yan na. buwan ng Enero, kabilang Aray na ko. ang public works projects. Pero nagtataka tayo, saan napunta yung ano? Yung pondo na inutang. Yung in-insert, di ba sabi nila ilalagay yun sa infra? Ano nangyayari dito? Parang, oo, sila lang ang gustong maging paldo. Kaya pala umaalma ito. Ito, hindi natin masisisi kung talagang harap-harapan na talaga silang lolokohin at niloloko. Dahil kung ganun, talagang aalma at aalma talaga ito. Di ba? Bilyones ang usapan. Kung talagang sagad na talaga at hindi mo na mapigilan, lilipat talaga sila sa minority, sigurado. Magbabayad ng husto ito sila Bongit at yung mga magnanakaw. Tuloy. After effect din lang kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon, tataas ang bill. Sa nangyari ngayon na war sa Iran and US, tumaas ang gasolina, and yet, merong 500 billion plus na budget ng DPW sa nakatago na dapat wala. nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. So sa Wait. Uulitin natin. Medyo nawala kasi. Uulitin natin bakit kasi nawawala? Tuloy. Lang kasi, walang gumagalaw sa ekonomiya natin. Ang construction worker, walang trabaho ngayon, tataas ang bill. Sa nangyari ngayon na war sa Iran and US, tumaas ang gasolina, and yet, merong 500 billion plus na budget ng DPW sa nakatago na dapat nilalabas na umiikot na ekonomiya natin. Ang problema, Sir Boss Amo Manager, umutang pa ho ng $800 million sa World Bank itong gobyerno ngayon. Kung halimbawa may nakatago pala na 500 million, saan gagamitin yung $800 million? Nagtatanong lang ho. Kasi lumabas na sa balita yan na may inutang na at okay na. Saan kaya itatago na naman? Sa usapin naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling binigyang diin ni Representative Puno na susuportahan lamang nila ang proseso kung may matibay na ebidensya. Pero iginiit na hindi pinapabura ng partido ang Vice Presidente sa issue ng impeachment. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso? Duda rin sila sa sinasabing mahalagang testigo ng complainant sa impeachment na si Ramil Madriaga. You know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people. Yan. Di ba? Sa bibig na rin nila lumalabas ang na may doubt sila. Kasi nga, ikaw, kukuha ka ng isang testigo, na matagal nang nasa oblo. O anong iisipin mo? Kung matalino ka, alam mo na yan. O parang lang yan, galawang aw-aw na merong binabayaran. Kita nyo nga, ICC. $2 million. Wow. Sa pondo ng gobyerno, kinuha. Di umano. Naknambog itong mga ito, di ba? Ito. Ngayon, kung hindi nila nagustuhan yung matibay na ebidensya laban kay Bibi Sara, di tameme na naman. Wala namang kalalahakahat ng niyang impeachment na yan. All goods yun. Ngayon, mangyayari dyan, 1-year bar rule na naman, 2027, babakbak na naman sila. Doon yung kainitan. Yung pinaka highlights ng eleksyon. Pero sabi ko siya, tandaan nyo, tumutok lagi kayo. At maglalambing ako palagi sa inyo. Like and share nyo yung video. Tantarin nyo ng like. At kung bago ka lang lagi sa aking channel, pag halimbawa walang notification, si Kuya Goods,
kailangan ko mapanood si Kuya Goods kasi maganda yung impormasyon niya. O, pasok. As district congressman, dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito ang nangyari. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Ayan ang mahirap. Ngayon, may mga banat si Redon Pero bago natin ipasok yung mga banat ni Redon, nagtataka tayo, anong nangyari sa paligid ng palasyo nung isang gabi pa yun Di ba? Eh dito may mga bali-balita na talaga na merong 41 person responsible. Ano yung responsible? Para saan yung responsible na sinasabi nila? Ipapasok ko sa inyo kahit kayo, magtataka kayo, lumalabas sa mga social media pero sa stream media, hindi nila mapalabas. Anong sabi rito? May ditame. Hindi na natin sasabihin kasi bawal yun sa community. Bakit may tarantad drama sa Malacanang? Ano ito? Medyo busy ang kalespuhan sa pagbabantay ng Malacanang. Bakit kaya? Ano meron? Bakit masyado silang busy? Alamin natin. Ayaw? Bakit ayaw? Wala. Ayaw niya. Ayon sa kanyang Ayun, source ayun. na tweeting, Ulit. Ayan. umingay sa social media ang usapin matapos maglabas ng pahayag ang kolumnistang si Ramon Tulfo tungkol sa umano'y heightened security sa paligid ng Malacanang. Kaya nga Sa kanyang post, sinabi niya na ayon sa kanyang source na Tweety Bird, ay naka-full alert umano ngayon ng palasyo. Umingay sa social media Kaya ang nawala usapin tuloy. matapos maglabas ng pahayag ang kolumnistang si Ramon Tulfo tungkol sa umano'y heightened security sa paligid ng Malacanang. Sa kanyang post, sinabi niya na ayon sa kanyang source na Tweety Bird, ay naka-full alert umano ngayon ng palasyo, sabay tanong kung ano ang tunay na dahilan nito. Kasabay ng pahayag na ito, napansin din ng publiko ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang Complex nitong linggo. Naglatag ng razor wire at mga police barricades sa ilang bahagi ng lugar, habang sarado naman sa vehicular traffic ang ilang kalsada kabilang ang Menjola Street, Nicanor Padilla. Yan tayo magtataka. Bakit may mga ganong lumalabas? Isang malaking katanungan. Ikaw, mapapaisip ka na lang Bakit kaya sobrang tarantana nila? Ganito lang. May nagsabi kasi dyan, ayaw nila pakinggan Yung unang impeachment nung nakaraan, buti lang na basura yon at hindi kinampihan ng Supreme Court at yung ibang magagaling na senador at naibasura. Di ba nga nagsabi na yung mga iglesia na huwag niyong impeach si BP Sara. Matitigas ang ulo. Na di nakadalawang peaceful rally. Baka siguro nakakatunog na sila. Naku, baka mangyari na naman yung kasi may mga may mga, alam mo naman, may mga intel yung mga yan Kaya ngayon, kinakabahan na. Masyado na silang kinakabahan. Kasalanan nyo yan Kung hindi nyo hindi nyo inano si BP Sara, pinagkaisahan, di sana, bati-bati kayo. Hindi Nakaupo na kayo, nangarap pa kayo maging prime minister o yung pinsan mo nangarap maging presidente, ginawa nyo ng kwento, si BP Sara. Anong kalalabasan nito? Akala nyo naman kayo ang ginusto ng taong bayan. Diyan kayo nagkakamali. Ang ginusto ng taong bayan noong 2022, walang iba kundi Duterte pa rin. Kaya lang naman kayo nakahakot ng boto, kasi sa tulong ni BP Sara, hindi nyo tinantanan. Akala ng taong bayan, ikaw ang makakatulong sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi may pangako ka Ano yung pangako mo sa taong bayan? Kung may babalik lang natin yung video, nangako ka na babayaran mo yung utang ng bayan. Sige, hanapin ko. Para magkaintindihan tayo. Hanapin ko yung video para sa'yo. Nangarap ang taong bayan na sana yung utang ng Pilipinas mabayaran. Bibigay ko sa inyo. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ngayon, yung pangako mo na yon, nagtataka tayo, hindi mo na nga tinupad, inaway mo pa si BP Sara.
Kailan ito? Ito yung kampanyahan at kukus. Hindi ko malaman kung sa Parañaque ito. Ano kasi ito eh, big event ng kukus to eh. Ah. Ito yung nangyari noon. Nangarap kami, kaming mga Pilipino, na sana dumating yung mga pagkakataon na isang araw ay mabayaran nga. Kasi ikaw yung tinandem ni BP Sara eh, para makatulong eh. Pero ang nangyari, aray ko po, parang budol. Ngayon, binudol mo ng taong bayan. Saan ba yun napunta? Binudol mo na ang taong bayan. Inaway mo pa si BP Sara. Akala mo naman hindi ikaw yung hindi ikaw ang binoto ng taong bayan. Tandaan mo yan. Si BP Sara ang binoto ng taong bayan. Kaya wag kayong akala nyo, kayo ang gusto? No way. Hindi kayo gusto. Kakahiya kayo. Ngayon, paano nyo mapapatunayan yan na kayo ang ginusto? Asa na ba yung video? Dinownload ko na. Eto na. Tapos bilang Pangulo, Ayan. magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Nasaan na nga ang subway? Diyos ko po, Karodi. Sabi nga ng iba, nangako na nga, Kuya Good, gusto mo patuparin. Kaya ngayon, alamin natin kung ano mangyayari dito sa usapin ng impeachment. Kasi itong walang tigil na tigil si Papay na makapal ang pes, sobrang kapal talaga, sobrang kapal. Siyang nagiging nagiging boses ngayon dyan sa committee niya. Banat, sige. Doon. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Wait lang. Ito. Sa puntong ito, kausapin natin si House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. May abiso na po ba ang kampo ni Vice President Duterte kung maghahain sila ng tugon sa impeachment complaints ngayong araw? Wala pa ho. Inaantay pa rin ho namin hanggang sa... Wait lang. Ano ba nangyari? Bakit lumilipat doon? Ito. Sa puntong ito, kausapin natin si House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. May abiso na po ba ang kampo ni Vice President Duterte kung maghahain sila ng tugon sa impeachment complaints ngayong araw? Wala pa ho. Inaantay pa rin ho namin hanggang sa pagtatapos ng araw po na ito. Yung pong answer po ni Vice President Sara Duterte. Mahaba pa naman ho yung panahon. May panahon po nga makapagsumite ng sagot ang kampo po niya Vice President Sara Duterte. Maghain po ba siya ng tugon o hindi ngayong araw? Ano pong susunod na hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment complaints? Pagka ho nag-sumite ho siya ng answer, ngayong araw po na ito, bibigyan po ng pagkakataon yung mga complainants, endorsers na makapagbigay po ng reply at ang BC po ay bibigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng rejoinder. No? So ang tinitignan po nating date ng pagpupulong po patungkol dito ay April 8. No? Pero pagka hindi ho nagbigay ng tugon or answer ang Vice President, pwede ho magsimula po yung proceedings ng impeachment as early as this week po, March 18. Gaano po ba kahalaga para sa inyong mga miyembro ng komite na magsumite ng tugon ang Vice President tungkol dun sa kanyang kaso? Well, ang totoo, karapatan po ng Vice President na sumagot o hindi. Doon po sa impeachment complaints na inihain po laban sa kanya. So, choice po niya yun. Kung siya po ay sasagot o hindi po sasagot. So, we will proceed depending po on what she will do today. Pero mas mainam po na marinig yung kanyang panig dahil baka may mga hindi pa narinig tungkol sa isyong ito. Tama naman po yun. Pero in the event that she does, sir, she will have waived her right to provide her defenses po doon po sa impeachment complaints. Opo. Pakipaliwanag nga po ba, ano po ba yung posibleng conflict of interest patungkol dun sa kanyang mga abogado? Paliwanag nga po kasi ang sinasabi ng BC, first time daw niya marinig ito. Well, ang totoo, hindi ho ordinaryong mga abogado
ito po nga si Mr. Michael Powa at si Mr. Reynold Monsayak. No? Si Mr. Monsayak ho, binanggit po siya ni Undersecretary Gloria Mercado doon sa usapin po na bakit kayo takot na takot sa defense team ni Bibi Sara? Bakit kayo takot na takot? Oo, bakit kayo takot dito sa abogado ni Bibi Sara? Dahil wala kayong alam eh. Wala kayong alam sa batas eh. Dahil ito yung mga magaling. So meron dito lumabas, araw-araw maglalabas ako ng COA report. Ano yung COA report nito? Ito'y galing sa department. Nako, aray ko. Mukhang may post dito si former Congressman Mike Defensor. 11 hours ago nakalipas. Interrupt muna natin to si Papay. O si Kokay. Araw-araw maglalabas ako ng COA report ng mga departamento para makita ng publiko kung patas ba talaga ang accountability sa Kongreso at ng gobyerno. Ito galing sa COA report ng Department of Agriculture, may halos 8 billion na notice of suspension of disallowance. 8 billion? Patay. Sana naman napunta itong pera na to? Nabulsa na naman. May halos 8 billion na notice of suspension at disallowance. Aray ko, walang ingay, walang hearing, walang impeachment. Pero kay BP Sara, 73 million lang subject for liquidation, ginawang national issue at umabot pa sa impeachment. Kita nyo? Kita nyo? Kalokohan ng gobyerno talaga, oh. Mukhang kalokohan ng impeachment proceeding, mukhang politika, hindi hustisya. Grabe talaga pag nanakaw nila. Salamat, Mike Defensor, sa pagsisiwalat mo. At kung umabot ka sa ating video, ako ay humihiling at ako ay maglalambing muli na paki-like at share nyo at ating video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, yan, mag-like, share, subscribe ka na at hit mo yung bell. Hanggang sa muli, bye-bye!